Magandang araw. So welcome back sa ating channel. Kung bago ka lang sa channel na ito ay please paki-like and subscribe yung ating channel para ma-update ka sa susunod pa nating mga videos. So nandito po tayo ngayon sa aking punlaan. Ayan, nandito tayo sa school. Magpupunla po tayo ng kamatis. Ayan, binili ko lang po ito sa palengke. Medyo mahal din kasi pag yung binibili natin sa mga farm supply, yung mga nakasashe o kaya nakalata. Titingnan natin kung totoo nga ba na may epekto sa bunga yung hybrid. Pag daw po kasi hybrid yung kamatis tapos itinanim ulit natin, magiging prone siya sa mga sakit, sa virus o kaya sa magiging maliit yung kanyang bunga. Pero titingnan natin, susubaybayan natin, papakita ko sa inyo sa susunod nating mga videos. Pero sa ngayon, tuturo ko muna sa inyo kung paano ba ang pagpupunla ng kamatis. Yan, maraming paraan kung paano magpunla ng kamatis. Ito lang yung alam kong pinaka the best. Okay? Okay, ka-agree. So, ito po yung ating gagamitin sa pagpupunla ng kamatis. Unang-una, itong seedling tray natin. Yan. Yan, pangalawa ay itong vermicast. Bale, ito po yung tahi ng uod natin, yung African Night Crawler. Yan. Meron tayong sariling vermiculture. Yan. Ito ay wag na nating ibilad. Kaha-harvest ko lang ito. Ayan, may uod-uod pa. So, gagamitin natin agad. Ayan, wag po nating ibibilad ito kasi mawawala po yung yung mga macronutrients na kakainin ng ating tanim. Ayan. Yun pong sinasabi nila na yung uod daw po ay kakainin nyo yung ating punla o kaya yung mga tatanim natin. Hindi po totoo yun. Kasi ang kinakain po ng uod ay yung mga bulok-bulok lang. Ayan, so hindi naman po bulok yung ating itatanim, kaya hindi niya po yun kakainin. Ayan, pero tinanggalan ko na ng mga uod to, pero meron pa rin mga maliliit. Ayan, bagong harvest lang po ito. And then next ay itong kamatis, ito. Ito yung binili natin sa palengke. Ayan. Ano ito? Diamante Max. Ayan, and then lapis. Ayan, papakita ko kung anong gamit mamaya ng lapis. At itong ating ayan. Okay, first step ay lalagyan po natin ng vermicast yung ating seedling tray. Mas mainam po kung ito, kung meron halong coco peat. Ayan, kainahan po kasi pag may coco peat, pag, kahit madalang natin siyang diligan kasi nag-a-absorb ng tubig yung coco peat. At saka pag hinarvest natin, yung tatanggalin natin sa seedling tray, itatransplant na natin, madali lang siyang bunutin. Yan. Ito. Yan, sisiksikin lang po natin para maging siksik siya. Okay, ang next po ay yan, punta tayo sa kabila. Ito na po yung nilagyan ko. Yan, nasiksik na po ito. Purong-puro yan. And then gamit po yung lapis, tutusukan po natin na ganon para doon po natin ilalaglag yung ating kamatis. Okay, tatandaan lang po, mga lang po, hindi naman masyadong malalim, hindi naman masyadong mababaw. Yan, yung katamtaman lang po siya kasi pag maliit po yung buto, kailangan nakaibabaw lang siya. Pero pag malaki yung buto natin, ayun, pwedeng malalim. Kahit triple. Kung ano yung size ng buto, triple yon. Kung gaano ang lalim nun. Yun ang magiging lalim dapat, yung size ng buto. Yan, yung kamatis natin ay maliit, kaya dapat mababaw lang siya. Tapos, wag po natin itong babasahin. Wag natin siyang babasahin para hindi po didikit, hindi malagkit. Ayan. Ito po ang gamit ng lapis. Mainam na gumamit tayo nito. Be sure na tuyo po yung ating kamay
para po hindi siya dikit-dikit, hindi malagkit. Kaagri, wag po masyadong malalim ha. Pag po kasi malalim, matagal pong tutubo o kaya hindi na siya tutubo. Yan, medyo madiwara lang, pero pag nakatanim na, kainaman po kasi ng nakatanim sa seedling tree, hindi tayo mahihirapan pag tin-transplant natin. Yan. Hindi masasaktan po yung ating kamatis pag tinatransplant natin. Okay, so yan, natapos na po nating tinanim. Siguraduhin po nating siksikin natin para pag nagdilig tayo, hindi po lulutang yung buto, saka hindi matatapon yung mga lupa. Ayan, tapos ko na pong nasiksik to kanina. Ayan. Tapos pagkatapos po, sa water management po nito, kailangan araw-araw po nating didiligan. Kung sa umaga lahat. Ayan. So after ano po ito, after 1 week tutubo na po ito. So within mga nasa 20 days siguro pwede na natin i-transplant. Ayan, diligan na po natin. Yan, pag didilig po, gamit po lang ganito. Pag po nating tabo-tabo na ibubuhos. Ayan. Para po hindi po mabungkal yung lupa. Siguraduhin pong yung ating sprayer ay hindi po ginamit sa sa pamatay damo. Yan, baka di na tumubo yung ating pinunlang kamatis. Dapat po hiwalay po yung ating pambomba sa pamatay damo sa pambomba ng ating halaman. Pag pinambomba sa damo, hindi po pwedeng gamitin sa mga fungicide, insecticide, hindi pwede siyang araw-araw na po natin didiligan to. Siguraduhin pong may lilim po yung ating tunlaan. Katulad po nito, nasa ilalim po ng puno yan. Pag medyo malalaki na po sila ganito, pwede ko na po silang painitan, labas-labas. Pero dito, mainitan pa rin siya, kaya lang pag sa mainit na mainit sa tanghali, nalililiman siya. Sa ulan naman po, ayan, may plastic tayo kaya hindi siya mababasa sa ulan. Okay, so after 6 days, ito na po yung ating punla. Ayan. 6 na araw na po yan. Tsaga-tsaga lang na dinidiligan natin ng umaga hapon. Ayan. So didiligan po ulit natin. Ayan, gamit po itong ating sprayer. Umaga hapon lang po yung dilig nito. Ito na po yung ating punla. Ika 11 days na po nito. 11 days. Ayan.